Ako nga pala si Chris at iniikot namin ang Pilipinas at ito ang kwento ko. Dahil nga pa summer na ngayon ay madami tayong napuntahang lugar para maibsan ang init ng panahon. Dadaanan nga namin ang bayan ng Hernani kung saan magugulat ka sa napakalakas na alon dito. Isa din to sa tinamaang lugar ng panahon ng Yolanda kung saan natabunan ng malaking alon ang buong lugar. At ngayon, nandito tayo para tuklasin ang napakagandang lugar na to. Hindi lang yan, napuntahan din natin ang napakagandang dagat ng Kalikuan at ang Linaw Cave na matatagpuan sa Sulangan, Giwan, Eastern Samar. Kung saan natuklasan namin ang nakakamanghang lagoon sa gitna ng kuwebang to. At ito ang mga ganap dito. So what's up guys? Good morning sa inyo lahat. So today's video pupunta tayo sa Linaw Cave and sasamahan tayo ng tourism. Pero ngayon nandito tayo sa tabi ng Alsada. Dito tayo nag-overnight. And before tayo pumunta doon, samahan nyo muna ako. Pupuntahan natin yung beach na nakita ko kahapon kasi napakaganda ng beach. And tara! Ang dami kong end. Kala ko si Pacman. Hi! Hoy, taga saan ka? Hi! Uy, ang cute naman. Nawawala ka ba? Baka nawawala ka ha? Guys, kanino kaya to? Oh, kanino ka, uy? Uy! Uy! Kanino? Sino may-ari sa'yo? Ba't nandito ka? Hi! Hi! Oh guys, oh. Ewan ko kanino. Kanino kaya to? Bye-bye! Love you! Bye-bye, umalis na siya. Bye-bye. Guys, tingnan nyo yung dagat. Napakalinaw ng dagat dito. Parang Boracay. Ito mo naman yung sun. Napakaputi ng buhangin. And napakaganda ng kulay ng dagat. Kung makikita nyo yan, napakapayapa, napakasarap sa pakiramdam. Hindi malayang maihambing ko ang lugar na to sa Boracay. Dahil nga nakapunta na ako doon ay halos magkaparehas lang sila kung titingnan. Pero ang kagandahan dito ay hindi matao at pwedeng masolo ang buong lugar. I was crying on my own. It was always... Ito dala natin yung motor. And balik muna tayo doon. Ganda ng dagat guys, ang ganda. Napaka-solid. Woohoo! Ang sarap sa pakiramdam! Woohoo! Grabe, ang ganda ng dagat dito. Napakaganda ng kulay ng dagat. Parang Boracay lang din ha. Pero feeling ko, pares-pares lang to sa Boracay. Pero kahit na ganun guys, enjoy natin itong moment na to. Kaya tara! Woohoo! Let's go! Cause your heart is on the run. The rain will fall till we fall in love again. When your heart is on the run, I will never see the sun. Napaganda ng spot natin guys kasi nasa tabi lang tayo ng Alsada. Yan. At dito sa unahan lang ng surfing area, makikita nyo tong Kalikuan local surfers. At nandito po tayo ngayon. Dito tayo naka-stay for a night. Then tomorrow baka alis kami, lilipat kami ng place. Hindi ko alam kung saan kami lilipat. Pero ngayon nandito po tayo sa Kalikuan local surfers. At nandito po tayo ngayon dahil explore natin yung Linaw Cave. And may mga pupuntahan din kami. Kaya tara! So guys, papunta tayo sa Linaw Cave, Lagoon, and ano yun? Lagoon Tour Guide. So dito yung pinaka-office nila para papunta doon.
So siguro dito magre-register. Tour guide daw. Hinahanap na yung tour guide. Nauna na kami. Dito. Ito yung tour guide nyo. Hey, won't you come around here so we can do it our way? Forget about the consequence. Dito kami sa cave na to papasok. Papasukin namin tong cave na to and medyo madilim sa loob. Di ko alam kung kaya ko siya i-capture. Pero alam ko magiging challenging tong araw na to kasi papasok tayo ng cave and maliligo tayo doon sa napakagandang lagoon doon sa loob ng cave. Samahan ko si Kuya sa loob guys, bubuksan niya yung gate. Mababasa ba tayo ya? Hindi pa naman. Hindi pa. Kasi yung iba kasi hindi nag-i-entrance sa amin doon. Oo. Nagdadala ng pagkain, tapos nagkakalat doon. So parang pinoprotektahan nyo rin. Oo. Sinasarado na nila ang daanan dito dahil meron daw mga taong pumapasok na lang nang walang paalam. At ang worst case scenario ay iniiwan lang nila ang mga basura nila sa loob ng kuweba. Kaya ngayon ay pinapangalagaan na ito ng mga tagabantay dito. Ang lalim na, pwede na nga maligo dito eh. Pwede na ba akong magilamos dito ya? Malinis na ito. Lasang dagat ya? Pero hindi naman masyadong ano. Alas, teka. So dito guys, dito kami papasok. Look, malalim to ya? Medyo malalim nga. Pag nakapasok na kayo sa unang lagusan, ito ang bubungad sa inyo. Dito pa lang ay pwede nang maliguan dahil nga sa linaw nito ay kitang-kita ang pinakailalim ng kuwebang to. Pero pangungunahan ka ng takot dahil na rin madilim at mukhang mahiwaga pa ang kuwebang to. Kaya ito tinawag na Linaw Cave kasi Malinaw to. oo. Super dinaw ng tubig. Di ba kala ko walang tubig? Grabe. Parang walang tubig. Kala ko walang tubig. Around my life, little sun in my sky. Together each day, we'll laugh and we cry. Come rain or come shine, Bakit? Lalim. trouble and strife. I will be right there, little light of my life. There's no cliche, want everyone excited. I will change it. Guys, tumatawid kami sa napakalinaw. Nakikita nyo ba ilalim na yan? Dito kami tumatawid ngayon. Tumalo na ako, nakakatakot kasi super lalim and super dilim ng tubig. Pero pag i-flashlight mo siya, makikita mo yung pinakailalim niya. Ganun siya kalinaw. And pupuntahan natin yung kabila. Titingnan natin kung ano meron doon and explore natin yan. Together each day, we'll laugh and we cry. Come rain or come shine, come trouble and strife. I will be right there, little light of my life, little light of my life. What's up guys? Tumawid na tayo dito sa cave. And makikita nyo naman, napakalinaw ng cave na to. Kita hanggang pinakailalim niya. As in, kita mo talaga yung pinakailalim. Siguro kahit malaglag yung pustiso mo dito, makikita mo sa ilalim. Ganun kalinaw yung cave na to. And kaya siguro tinawag talaga siya na Linaw Cave. Dahil sa sobrang linaw niya. And sobrang ganda talaga. Kung nandito kayo, sigurado akong ma-appreciate yung lugar. Kaya recommended ko to sa mga gustong pumunta dito sa bayan ng Giwan. Huwag nyo i-miss na hindi makapunta dito kasi napakaganda ng lugar ito. At samahan nyo kami explore to. Tingnan natin yung pinaka-nililiguan ng mga tao dito. Pero dito, may kita nyo naman kung gaano aganda yan, kung gaano alinaw yan. And enjoy natin tong moment na to and ang kalikasan dito sa bayan ng Giwan. Kaya tara! Wow! Natakot ako. Ayaw. Nakakatakot. Ayoko na. Ayaw. Natakot ako guys. Natakot ako. Nakakatakot. Ayaw. I thought I was long since over and done with you. Was so certain I had left it all behind. Nakita nyo ba kung gaano alinaw yan?
Hindi ko pa na-explore yung taas. Sabi nila mas maganda daw doon. Tingnan natin kung ano meron doon. Pero dito, sobrang ganda. Ayun lang masasabi ko. Sobrang ganda. Diyan tayo sa cave na lumabas. Then dito, ito yung bubungad sa inyo. Wow! Grabe! Grabe! Super linaw! Super ganda ng tubig guys. So, tingnan nyo naman, ito yung lagoon na sinasabi nila. At napakaganda. Nakita nyo ba yung nasa likod natin? Ito pala yung liguanan. Napakalawak na liguanan dito. Ito yung highlights ng lugar. And napakalaki pala ng lagoon na to. As in, napakalaki ng lagoon. Siguro kahit maligo dito, 1,000 kasya yan, oh. Siksikan. Pero grabe yung lagoon na to guys. Napakalaki and napakalalim. At ang isa sa pinakamaganda pa dyan, napakalinaw ng lagoon na to. Kaya tinawag siya na Linaw Cave. Kasi tingnan nyo naman kung gaano alinaw yan. Papakita ko sa inyo yung cave na to. And tingnan na lang kung gaano aganda dito guys. Ay, doon sila dumadive? Oo. Doon nga ako. Saan banda? Grace, tingnan mo yung ilalim ng ganun. Natatakot na nga ako eh. Saan sila nagda-dive? Try natin yung diving nila. Ay, ang may kahoy? Hindi, dito. Dito lang. Ah, dyan lang. Dito kung kaya mo, Oo. bulyo doon. Pwede dyan. Ah, sabay dun ng talon. Yehey! Woo! So, ganun pala yung gagawin. Okay, tatalon din ako. Kuya, pag tumalon ka dyan, abot ilalim? Hindi. Kahit mag-dive? Hindi, malalim yan. Kahit pa-dive? Oo. Pero mas maganda dito, baka mahirapan dito na tayo. Dyan muna, no? Kung da-dive ka. Fear to conquer the nation. Just come along and get right in. This is how it's done. Come on, we've already begun. Now keep your arms out to your side and move them in a circle. That's right, just like that. You're steaming up, better get them hips moving. Guys, talon tayo guys. Parang tatama sa bato ba? Pero ang layo pala yun, no? Feeling ko tatama ako. Let's dance the choo-choo, baby. Mommy's waiting all night. Pag-dive ko siguro. Nasugat ako ah. Nasugat ako. Pag-dive ko siguro ba? Tada! Sugat! Bumaga! Sugat tayo guys. Grabe, ang ganda dito. Ito na atang pinakamagandang kuweba na napasok ko. Totoo nga ang sabi-sabi ng mga tao patungkol sa bayan ng Giwan na napakadami daw magandang lugar sa bayan na to. Ang kuweba na to ang isa sa nagpatunay na buhay ang likas na yaman sa bayan na to. Oh, here the ocean is near, where you dug a hole and buried my fear. And we scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. You wait, but still it's trouble by trouble by trouble by trouble too late. It's all trouble by trouble by trouble by trouble now. Laid at the sea, nothing makes sense. Don't know what you mean. You can't put all things aside. There's no way out, and God knows I've tried. For better or worse, it's trouble by trouble by trouble by trouble.
And nakabalik na kami guys, and medyo challenging yung ginawa natin ngayon. Napasok natin yung cave na yon, pero napakasulit nung nakita natin. Nakita nyo naman kung gaano aganda doon and kung gaano kapayapa yung sa lugar na yun. Napakatahimik and parang ang enchanted na lugar. Huwag nyo na palagpasin na hindi mapuntahan yung Linaw Cave kasi napakaganda ng cave na yan. Napakalinaw, napakalalim, and napakapayapa ng lugar. And di ko alam kung saan kami papunta sa susunod, siguro sa next bayan, or siguro mag-stay pa kami dito, ikutin pa namin ang bayan ng Giwan, and sama-sama natin alamin, tuklasin ang napakagandang lugar na to. Kaya tara guys, kung gusto niyo subukan yung balance niya sa surfing, pwede daw yan pagpraktisan, kaya maganda yan. And sabi ni Kuya, pwede daw natin to gamitin. Depths of silence Yun lang yan, tawid lang. where echoes Hindi remain. practice. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, Pang surf, practice. posing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Now you're gone. Why did you cut me up, bring me out, and leave me high and dry? You were the laughter that kept me alive. You were hello, and I was goodbye. Remember the flicker that faded away. And ganitong klaseng board guys, hindi siya pang beginner kasi sumasayaw tong gulong niya. Kaya tingnan nyo, ako hindi ako beginner ako rather, kasi hindi naman ako magaling sa ganito, and doon ko lang to nasubukan kila Kuya Dandoy. Pero ngayong may-ari po nito na tinuluyan natin ay close sila ni Kuya Dandoy, kaya nagsasurfing din sila, and syempre yung favorite sport sila, itong skateboarding. Try natin. Yan, dahil nagiinuman sila doon, ako magpo-push up at mag-exercise ako saglit. Medyo magulo ang jeep ngayon kasi nagbiyahe kami, pero lilinisan namin yung bukas. And gusto kong mag-exercise. Medyo nasanay kasi tayo ilang araw tayong nandun sa bayan at nakapag-exercise ako, kaya siguro ang gagawin ko, mag-push up na lang ako ngayon. And samahan niyo ako push up. Ang ingay lang mga dogs. Push up muna ako guys, samahan niyo ako push up. So ganito ako pag walang gym. Pag walang gym kami napupuntahan, nagpo-push up na lang ako, and ito yung ginagawa ko. So nangyari, nagiging program ko guys, 200 push up, pero by 20 ko siya ginagawa, and ang rest niya per minute lang. 1 minute rest, then continue na naman. Okay. Stay, 'cause you got 2 minutes to explain. Pag walang gym sa lugar, ito yung ginagawa ko. Nagpo-push up na lang ako. Lalo na ngayon, ang layo namin sa gym. Ang layo namin sa bayan. Kaya hindi ko talaga magagawang mag-workout. Kaya ang pinaka-workout ko na lang push up. I heard them whisper behind. Push up. Push up lang. 200 set lang. Sige. Malapit na. 200 lang. Right. Saan kayo? Ito si Citrin. Ito si Citrin guys, si Bebo. Bibong bata. Napakataba ni Citrin, oh. Napakataba. Chubby put-put. And si Carlet. Bagong gupit. Ito yung gupit niya, pinagtripan ni mami niya. At nandito sila ngayon, ang kukulit nila. Hoy, magpupush up pa ako. Excuse me guys. Excuse me. Digo, excuse. Hoy, paano ako makapag-push up? Push up tayo, push up. Push up. What? Hoy, paano to? Alis mo na, baby. Yan. Hoy. I've hung around
Bastos mo ah. to be Nahirap ng bull. moving on. Pwede na naman. Yes, it is. Got no regret. Ain't nothing gonna wrong. It's just me following the line that the stars have drawn. That's why I'm in the wind. Alam niyo naman guys, napasummer na ngayon. At ang masaya nito, marami pa tayong mapupuntahan ng mga nature, mga ilog, mga falls. Marami tayong pupuntahan. Kaya kahit summer, hindi natin mapipil yung ganyang kainit. Kasi madalas tayo nasa kalikasan. Kaya ito yung maganda sa pag-iikot namin. At ngayon guys, sa pag-iikot nga namin, nandito tayo sa Canhugas Nature Park. Kung makikita nyo sa baba, ipapakita ko sa inyo yung clip. Napakaganda doon kasi napakalakas ng alon. Napakalakas ng hampas ng alon na nagkikreate siya ng mga parang falls. Kung makikita nyo kahit dito, ang lakas ng alon talaga. Nandito tayo ngayon sa Eastern Samar Pacific Coast, kaya medyo malakas ang alon dito. Madami na ding trahedya ang dumaan sa bahay na to, lalo na dumaan dito ang bagyong Yolanda. Ito ang ilan sa mga nangyari sa bahay na to. 10 taon na ang nakakalipas. The onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping into the town of Hernani on the island of Samar. At ngayon ang mga alon na to ay isang paalala pa din sa ilang residenteng nananahan dito. Dahil nga madalas dito nabubuo ang mga bagyo. Kaya kahit napakagandang pagmasdan ng lugar na to, ay may mga takot pa ding dala sa mga naninirahan dito. Grabe! Grabe! Ma'am, dito, abot yan. Nakakatakot. Malakas pa, abot yan dito. Oh, hanggang doon. Talagang, Grabe! Pag nalaglag ka dyan, patay ka. ilibig na lang yung... Kala po buhay talaga. Hindi ka mabubuhay dyan, no? Grabe yan. Nakakatakot naman dyan. Kahit madami na nangyari sa bahay na to, hindi pa din natin maitatanggi na napakaganda ng lugar na to. Lalo na ang gantong klaseng tanawin. Nakakatakot, totoo yan. Pero mawawala lahat yan dahil sa makikita mo dito. At ito yon ang nakakamanghang kalikasan na katulad nito. Just imagine guys, yung nagkaroon ng bagyo dito, yung panahon ng Yolanda, yung Yolanda surge dito sa lugar nila. Ayon sa kwento ng mga tao dito, ay na-wipe out daw talaga yung lugar. Nakita ko nga sa news kagabi, sinearch ko yung mga nangyari sa lugar, ay medyo nakakatakot nga yung trahedya na nangyari dito. Na-wash out po yung buong lugar nila doon sa city proper nila, and halos lahat ng tao dito ay naapektuhan at napakadaming namatay dito sa lugar nila. And nakakalungkot na nangyari yon dito, and ang nakakatakot dito kada may bagyo ay medyo alarming yung lakas ng hangin at ng alon dito, kaya yun yung nakakatakot. Yung lugar nila ngayon ay bumabangon, patuloy na bumabangon. Ang mga Pilipino naman talaga, dumaan tayo sa mga side na napakahirap ng buhay, ay continue pa rin tayo lumalaban at bumabangon. Likas na sa mga Pilipino ang bumangon at lumaban sa mga pagsubok na dumadaan sa atin.
Madalas pa nga ay nakangiti lang tayo. Mahirap man ang dumaan na ipatuloy tayo na atayo at lumalaban. Medyo mainit ngayon dahil summertime na, pero kahit na ganun, madalas naman tayo nasa nature, nasa kalikasan. Kaya hindi natin masyado napipil yung init ng panahon. At ito yung maganda sa jeep, guys. Kahit na napakahirap ng ginagawa namin, ang mabuhay sa jeep, ang tumira sa maliit na bahay na ito, pero kahit na ganun, yung experience na nararanasan namin, hindi mo mapapantayan, hindi mo mapapalitan. Kasi alam nyo naman na ang buhay namin ay napaka-risky. Kasi nasa tabi lang kami ng kalsada. Kung sino-sino nami-meet namin, kung sino-sino nakikilala, mga bagong tao, mga bagong kultura, mga tradisyon na kailangan namin i-adapt para makisalamuha sa kanila at para ma-experience din yung lugar at syempre itong napakagandang mundo, ma-experience natin to.